Mga insan, nalik kayo dito. May nakita akong libro. Ang ganda. Diba ang ganda? Ang ganda. Tawagin niyo si Lola. Sige. Lola! Oh, mga po, andyan na. Teka. Tulungan niyo ako. Bakit ba? Ano ba yun? Lola, ano po itong aklat na ito? Ang kapal at parang lumang-luma na. Oo nga, Lola. Parang may kakaiba sa librong ito. Parang siyang kumikilang. Baka may mahika yan. Buksan natin. Baka may kayamanan dyan, Lola. O baka naman may multo dyan. Lola, magkwento ka naman tungkol sa lumang aklat na ito. Mga apo, ito ay mahiwagang aklat ng kaalaman. Sa loob nito ay ang mga kwento kung paano umusbong at ang pagbabago ng ating mundo. Gusto niyo bang malaman kung paano nagbago ang pag-iisip ng mga tao sa paglipas ng panahon? Oo naman. Syempre naman, Lola. Sabik na kaming malaman ng kwento. Sige, buksan natin ang libro. Noon, sa Mesoamerica, may mga dakilang sibilisasyon tulad ng Olmec, Mayan at Aztec. Ang mga Olmec ay tinatawag na ina ng mga kulturang Mesoamerican dahil sila ang unang nagtayo ng mga seremonyal na sentro. Ang lalaki ng ulo nilang inuukit. Bakit kaya nila ginawa ito? Isa itong paraan upang gunitain ang kanilang mga pinuno. Bukod dito, sila rin ang unang lumikha ng kalendaryo at sistema ng pagsulat sa rehiyon. Ang galing. Pero paano naman po ang mga Mayan, Lola? Ang mga Mayan naman ay mas kilala sa kanilang kahusayan sa agham at matematika. Sila ang nag-imbento ng konsepto ng zero at gumawa ng solar at ritual na kalendaryo na may 365 at 260 days. Parang yung ginagamit nating kalendaryo ngayon. Hindi lang yun. Ang kanilang sistema ng pagsusulat ay binubuo ng hieroglyphic na ginagamit nila sa pag-record ng mga ritual at obserbasyong pang-astronomiya. Paano naman po yung mga Aztec? Ang mga Aztec ay isang malakas na imperyo na may striktong pamamahala. Gumawa sila ng chinampas o floating garden upang magtanim ng pagkain sa ibabaw ng tubig. Floating gardens? Paano yun gumagana, Lola? Gamit sila ng mga kahoy at putik upang lumikha ng artificial na isla kung saan sila nagtatanim ng mais, beans at iba pang pananim. Ang talino po nila. Paano po sila gumagamit nun? Naniniwala sila na ang sakit ay isang parusa mula sa mga Diyos, pero gumagamit pa rin sila ng halamang gamot para sa lunas. Ibig sabihin, may sarili na silang kaalaman sa medisina noon pa man? Oo, Apo. Marami talaga tayong matutunan sa kanila. Ang galing naman po nila, Lola. Oo nga, Lola. Napakahusay nila at malikhain. Magkwento ka pa, Lola. Sige na. Sige. Ngayon, tuklasin natin ang panahon ng Middle East Revolution. Ngayon, nasa Middle East tayo,
kung saan lumago ang kaalaman sa matematika at agham dahil sa mga natuklasang kaalaman ng mga Muslim na eskolar. Isang halimbawa ay si Al-Khwarizmi, ang ama ng algebra. Algebra? Siya palang may gawa nun? Oo, ang kanyang mga ideya ay naging batayan ng modernong matematika. Bukod diyan, si Musa Habir Hayyan naman ay nagsimula ng agham ng kimika o alkimi. Kaya pala may salitang alchemy. Ang galing! Ibig sabihin po ba, Lola, noon pa marami na silang natuklasan sa agham? Tama ka, ang kanilang mga natuklasan ay naging pundasyon ng maraming larangan ng agham ngayon. Wow! Napakagaling. Napakagaling naman nila. Ikaw ba? Gusto mo ba ang math? Nako, ayaw na ayaw ko sa math. Kayo talaga. Lola, may tanong po ako. Kung merong Middle East Revolution, meron po bang African Revolution? Sakto, dahil ang susunod nating kwento ay tungkol sa African Revolution. Handa na ba kayo? Siyempre naman, Lola! Lumitaw ang isang imahe ng sinaunang Afrika, kung saan may manggagamot na gumagamit ng halamang gamot upang gamutin ang mga tao. Ang Aprika ay may mayamang kasaysayan ng medisina at agham. Alam niyo ba na matagal nang ginagamit ng mga Aprikano ang halamang gamot para gamutin ang iba't ibang sakit? Talaga, Lola? Anong klaseng gamot po? Halimbawa, ang Salica Princess ay ginagamit noon pa bilang pampawala ng sakit, na siyang pinagmulan ng aspirin ngayon. Ang Rawolfine Vomitoria naman ay ginagamit upang gamutin ang altrapisyon at kahit ang kagat ng ahas. At hindi lang iyon, sa sinaunang Ehipto, mahusay ang kanilang mga manggagamot sa operasyon. Marunong silang magputol ng bahagi ng katawan na may impeksyon, magtahi ng sugat at maglagay ng pustiso. Ibig sabihin, may malaking ambag ang Afrika sa ginagamit natin ngayon. Tama! Maraming kaalaman sa medisina ang nagsimula sa kanila at patuloy natin ginagamit ito ngayon. Saan kayo galing? Uminom lang kami ng tubig. Parang hinihingal kayo. Uminom kayo ng tubig doon sa loob. Wala? Lola, kakasabi nga lang bago lang silang uminom. Ano ba, Lola? Pasensya na. Tanda lang. Umupo na kayo. Lola, parang ang bilis na nangyari. Mula sa sinaunang sibilisasyon, napunta agad tayo sa Europe. Grabe. Oo mga apo, ang aklat ay isang makapangyarihang guro. Ngayon, tinahak natin ang isang mahalagang panahon sa kasaysayan ng mundo, ang Age of Enlightenment. Ang Age of Enlightenment. Sa panahong ito, ang mga tao ay nagsisimulang magtanong ng malalim, mag-isip at magsaliksik ng mga bagong idea. Isang halimbawa dito ay si Nicolaus Copernicus, ang nag-usbong ng Copernican Revolution. Siya ang nagmungkahi ng heliocentrism na ang ibig sabihin ay ang araw ay nasa gitna ng ating solar system, hindi ang ating mundo. Kasabay ni Copernicus, si Charles Darwin naman ang nagdala ng Darwinian Revolution. Ipinakilala niya ang teorya ng evolution na ang lahat ng buhay ay nagbabago at nag-i-evolve upang mabuhay sa kanilang kapaligiran. Ang kanyang teorya ng natural selection o ang survival of the fittest ay nagbigay linaw kung paano ang mga organismo ay nakaranas ng mga pagbabago sa paglipas ng panahon upang mag-adapt sa kalikasan. At may isa pang malaking revolusyon ang nangyari. Si Sigmund Freud naman ang nagpasimula ng Freudian Revolution. Siya ay nag-aral ng ating isipan at nagpakilala ng tatlong konsepto ng ating isip. Ito ay ang id, ego at superego. Kayo ay namangha mga apo, ano ang natutunan niyo sa ating kwento? Marami po, Lola, ang sinaunang kabihasnan pala tulad ng Olmec, Mayan at Aztec ay may malaking ambag sa ating kaalaman ngayon. Oo nga, Lola. Sila ang nagpasimula ng mga sistema sa agham at medisina na ginagamit pa natin ngayon. At ang mga ideya ni na Copernicus, Darwin at Freud, kung hindi dahil sa kanila, hindi natin malalaman ang mga bagay na alam natin ngayon. Ang galing, kaya pala mahalaga ang pag-aaral sa nakaraan para mapatuloy tayo at maging mas matalino sa mga desisyon natin. Tama kayo mga apo. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa anumang bagay, kundi sa kaalaman at aral na ating natutunan at maipapasa sa susunod na henerasyon. Yan ang itandaan niyo. Yes, Lola.